Nakabalik na naman ako dito. And uh, praise and thank God for what He's doing in the ministry doon sa Tochigi, sa TCAC, Tochigi Alliance Church. And God is doing great. And we're excited to see the Lord working in each of our lives. And na-miss namin ang uh, ICC. So, nung binigyan ako ni Pastor Charles ni-remind niya ako to preach at this day, I was so happy na maka-share na naman sa Word of God. And indeed, sa buhay ng isang Kristiyano, maraming mga challenges. Di ba? Maraming mga pagsubok, maraming mga bagay-bagay na dumarating sa buhay natin, but then in the end, nakikita natin ang power niya. So iba-iba ang mga pinagdadaanan natin, pero isa lang ang Panginoon na nagbibigay ng kanyang pangako, na kung ano ang pinangako ng Panginoon, siya ang kanyang tutuparin. Hindi lamang para maging masaya tayo, hindi lang that we will be fulfilled, we will be filled with joy, but much more, we have a closer relationship sa ating Panginoon. If we see the things that is going on around us, parang nakakabahala. But then, whatever things that is going our way, or sa paligid natin, sa mga bansa, sa mga troubles na naririnig natin, the more maging excited tayo dahil palapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. And that's a great moment for us. Yung kumbaga culmination ng ating faith na makikita natin ng ating Panginoon. So while we are still here on earth, the best that we can do is i-invest natin ang lahat para sa Panginoon. Because this place where we live is but temporary. Kaya nga sabi ng isang song na, this world is not our home. We are all passing through. That is why our relationship with the Lord is so important. Because it draws us closer to Him, and much more, we become excited of what He has in store for each and every one of us. Let us bow down our heads in prayer. Our most gracious God, thank you because you've given us the privilege to be reminded, to be uplifted, and to be encouraged by your precious word. Thank you, O God, because He who began a good work in us will always be faithful to complete it. And so, Lord, thank you, because your faithfulness doesn't come to an end. Your faithfulness, Lord, will continue until you come again. And so, Heavenly Father, thank you for giving us this privilege to once again listen to your precious word. I pray, O God, that you'll bless your servant. I pray, Lord, for your double anointing. I pray, oh God, that each and every one of us will have a precious moment with you and a true encounter with you, because, Lord, your word will always penetrate in our hearts and help us, oh God, to respond to your word positively, to be obedient, Lord, to take your word seriously in our lives. In Jesus' most precious name I pray. Amen. The greatest crisis in our generation is not money, but it is identity. Most people don't know who they are. They only know what they are doing. And that is why this morning, where we will be talking about our identity or who we are in Christ.
I know most of you have heard many, many times about this passage, 2 Corinthians 5:17. Di ba? When we share the gospel, isa ito sa verses na sinishare natin. If anyone is in Christ, he is a new creation. But what does it really mean? Ito yung nakagandahan ng salita ng Panginoon. Kahit na na-memorize na natin, alam na natin word for word, and yet, meron pa ring fresh insights na i-reveal ang Panginoon sa bawat isa sa atin. That is why I entitled our sermon, Our Unshakable Identity in Christ. Unshakable. Yung hindi natitinag. Yung hindi nagbabago. Kahit anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga challenge na darating sa buhay ng isang Kristiyano, sa kabila ng lahat, hindi pa rin nagbabago ang ating identity sa Panginoon. Sabi pa ng 2 Corinthians, I'll be reading the verse once again. So 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old has gone and a new life has begun. Sa New Living Translation. What has happened to our life when we became a Christian? Anong nangyari sa buhay mo nung nakilala mo si Jesus Christ as personal Lord and Savior? Ano yung nangyari sa buhay mo o sa buhay natin the moment we receive Jesus Christ as Lord and Savior? Ano yon? Pagbabago. Change. Walang sinuman ang nakakilala o walang sinuman ang nagkaroon ng true encounter kay Jesus Christ na hindi nagbago. For example, sa life ni Paul, sino si Apostle Paul before he met the Lord? Persecutor. Grabe no, si Stephen, when he was stoned to death. Ang last part doon na nangyari, kinuha yung damit ni Stephen, kanino nila binigay? Kay Paul. That means si Paul ang pasimuno ng pagkamatay sa suffering ni Stephen. But what had he become after he met Christ on that road to Damascus? Nagbago. Ginamit siya ng Panginoon. And almost half of the New Testament ang sinulat niya. Hindi lamang sa mga Thessalonians, hindi lamang sa mga Corinthians, Galatians, Ephesians, pati na rin sa atin. It has changed him, and it has also changed us. Dahil the moment we have encountered the Lord Jesus Christ, andun yung pagbabago. Change. Walang sinuman ang kayang baguhin tayo ng big time maliban sa ating Panginoong Jesus. I'm sure marami sa atin nakarinig ng mga testimony. Di ba sa sharing the gospel, my life before and my life now. So, yun ang i-share natin, and that alone, what God has done in your life and mine is in itself a testimony. Kaya, sharing the gospel, mahirap kasi hindi lahat ng tao interesado makinig sa Panginoon. But it's worth it.
but it's worth it. Tumanggap man siya o hindi, it is a great fulfillment on our part na na-share natin si Jesus. Di ba? Isipin na lang natin ang Japan. Ilang prefecture ba meron ng Japan? 47. 47 na prefecture. Ilan ang mga churches? Christian churches. Kukunti pa lang. But then, makikita natin, when God gives us a challenge, ano yung key doon? The key there is the identity of a Christian. Kung sino tayo, kung ano ang pagkakilala ng Panginoon, ng ibang tao sa atin. Makikilala nila ang Panginoon dahil nakikita na nila sa buhay natin. And the first thing that has to do with our identity is in the first part of the verse. Sabi, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Ano yung nangyayari? The old has gone. Yun yung sa first part. Sa first point. Our old identity is gone. Nawala na yung luma nating identity. Before we became a Christian, siguro yung buhay natin magulo. Siguro yung buhay natin hindi worth i-share sa iba. O hindi natin, parang nahihiya siguro tayong ikwento kung ano yung mga past natin. But then when the scripture says that our old identity is gone, bago na. Ang lumang ikaw, ang mga bagay na tinigil mo at tinalikuran mo ay wala na. Ganyan ang power ng Panginoon. You are defined by Christ, not by your past. That despite what others may think or are exactly who God says you are. Ibig sabihin, hindi na importante kung ano ang isipin ng iba. Hindi na importante kung anong branding ang ibibigay nila sa atin. Ang importante is that the old has gone. Ibig sabihin, tinalikuran na natin ang ating luming buhay. Tinalikuran na natin ang mga bagay-bagay na hindi na dapat gawin ng isang nakakilala sa Panginoon. All things are passed away. Sa ibang version, all things are passed away. Anong ibig sabihin nun? Old thoughts. Yung pag-iisip natin, binago na ng Panginoon. And you have the mind of Christ. Sabi pa sa Romans chapter 12, and being by the renewing of your mind. Ano yung word doon before? Transform. Ibig sabihin, nagbago ang isip natin. Yung frame of mind natin nagbago na. Noon, lahat ng ginagawa natin para sa ating sarili. Pero nang nakilala natin ang Panginoon, hindi na. Ano yun? Ano yung sabi ni Jesus Christ? Not my will, but yours be done. So hindi na yung kalooban natin ang masusunod. Hindi na yung gusto natin ang masusunod. Kung hindi ano ang gusto ng Panginoon. And that is what is meant by our old identity is gone. So wala na. Wala na tayong kinalaman doon sa lumang buhay natin. So yung buhay natin noon, nagpapaalala lang iyon kung who we are before. But the greatest thing is ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Brothers and sisters in the Lord,
Isang bagay na ma-share natin sa iba na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay ang ating patotoo. The Christian life is experiential. The Christian life is not more of the intellect. Hindi lamang sa isip, kundi sa gawa. The world is sick and tired of hearing about Christians. They want to see what a Christian life is in your life and mine. Now that we are in Jesus, what happens next? Anong nangyayari ulit? When we have Jesus Christ in our life, wala na tayong uunahin sa buhay natin aside ang Panginoon. Di ba? PGF, put God first. Put God first. Anong sabi ng Proverbs 3, 5, and 6? And He will direct you and crown your efforts with success. Ang success doon, hindi yung magkaroon ka ng maraming pera, magkaroon ka ng maraming properties. Well, those things are not bad. But that doesn't mean na successful ka na in the Lord. Because ang success natin sa Panginoon ay the strength, our relationship with Him. Gaano tayo kalapit sa Kanya? Because when Jesus Christ will come again, we will spend with Him forever. Yun yung sinasabi ng John 3:16, everlasting life. So walang anuman dito sa mundo ang pwede nating ipagpalit sa pinangako ng Panginoon na everlasting life. Temporary lang lahat dito. Kaya just like what I've said a while ago, this world is not our home. Kaya binago tayo. The old is gone. Nag-change na rin ang priority natin. Especially when it's Sunday, di ba? Kuminsan iniisip ko sa sarili ko, Lord, kung hindi kita nakilala, saan kaya ako on Sundays? Baka kung sa Pilipinas pa, sige, mag-beach tayo. Anong ganap ngayon? Di ba? Mga ganun yung mga, anong happenings ngayon? O, di ba? Ganun, o, punta dito, punta doon, hang out. Sabi pa ng classmate ko noon, of course, hindi sila Christian. Sabi nila, ilang SMB na naman ang matutumba ngayon. Parang ganun. But then, when we are in the Lord, lahat na nagbabago na. Nag-iiba na ating schedule. Dahil ang schedule natin, hindi lang sa ating sarili, meron tayong inilalaan na schedule para sa Panginoon. Wala na yung, God is not KJ. Pero dapat natin maintindihan na nang pinatawad tayo ng ating Panginoon, kinalimutan niya na ang lahat nating mga kasalanan. Sa Panginoon lang may forgive and forget. Sa tao, mahirap, di ba? Walang forgive and forget sa tao. Well, nagka-reconcile man kayo, pero hindi yun agad-agad na yung totally babalik yung dati. It takes time. It takes time. Pero hindi sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will remember them no more. Grabe, no? Siyempre, Valentine's Day, yung message ko doon sa Chuchigi is, a portrait of God's love. Yung, parang kanta, no? Try to me, a portrait of my heart ba yun? A portrait of my love. Yung kanta, sino ba yun? Si Frank Sinatra ba yun? Ganon. Oh, Frank Sinatra. But then,
Ang portrait ng love ng Panginoon, ano yun? One of those is, He doesn't keep a record of wrong. Napayak ako sa part na yun. Sabi ko, Lord, ang dami ko ng mga broken promises sa iyo. Ang dami ko ng mga mistakes. Ang dami kong mga kasalanan na gawa. But then, the good thing is, you do not keep a record of my mistakes, of my sins. Ganyan kaganda ang makikilala tayo sa Panginoon. Because we are never, our past will no longer pull us back or pull us down. But our past is just forgotten. And ang ikalawa, our identity in Christ becomes firm. Why? Because our identity is in Christ. Ang identity natin hindi sa ating apelyido, hindi kung saang pamilya tayo nang galing, or prominent, like let's say ang apelyido mo Marcos. Wow. Or C, or Aboitis, mga ganon apelyido, di ba? Pag narinig mo yung apelyido na, or Ayala. So pag narinig mo ang apelyido na yan, it is identified with riches, fame, fortune, mga ganon. But then, it's different with us. Because our identity now is in Christ. That is why we are called Christians. Hindi tayo naging Kristiyano dahil member tayo ng Alliance Church. Or pumupunta tayo, uma-attend tayo ng church every Sunday. Our identity is in Christ because we are identified with Christ. Why are you a Christian? Because of Jesus Christ. Sa buhay natin, kailangan natin ng passport. Kung wala tayong passport, wala tayo ngayon dito sa Japan. So a passport proves citizenship. That no matter where you travel, kailangan natin ang passport. Di ba? It's the same as with our identity with Christ. Christ is our own permanent spiritual citizenship. Ang passport natin, nag-e-expire after 10 years. Pero ang citizenship natin as a Christian, we are citizens of heaven. Because we belong to Christ. One time I was with my sa school doon sa secular school when I was still in college. Sabi ko sa classmate ko, sabi ko kung lahat naman tayo naniniwala ka naman na tayong lahat namamatay. Oh, of course, namamatay naman tayo. Pero if that will come, sabi ko sa kanya, alam mo ba kung saan ka pupunta? Why siguro? Sa Bisaya pa. Why siguro? Ganun may siguro. Siyempre, wala mo tayo nagkibaw. A lot of explanation. But then, as citizens of heaven, we are sure of where we are going. Diba? I remember that song that we used to sing noon sa church. Young people pa kami. Young people pa rin naman ngayon. And we used to sing that, I know where I'm going and I know whom I'm going to see. Because I have a friend named Jesus. Sigurado tayo that we are heaven-bound because our spiritual citizenship is with Christ. Why? Because we are identified with Christ. And you belong to God's kingdom, not for a moment, not for a year,
not for a century, but forever. Yun ang kagandahan na malaman natin, ma-realize natin sa ating sarili na we are identified with Christ. And this verse is so meaningful to all of us. Our identity is in Christ. What does it mean? It means, number one, we are forgiven. Regardless of the sins that we have committed, the best thing that happened to our life is that we are forgiven. Pinatawad tayo ng Panginoon. Sa Romans 8:1, ano tayo? Yung justification by faith, pinagwalang sala. Tininan ko sa dictionary. Justification, pinagwalang sala. Ibig sabihin, kahit na marami tayo na-commit na mga kasalanan, nung humingi tayo ng tawad sa Panginoon, pinatawad niya tayo as if hindi tayo nagkasala. Ganyan kahalaga ang kaligtasan natin kay Kristo. We are forgiven. My sins are forgiven. From sin I am set free. A mansion in heaven is waiting for me. Yan ang magiging encouragement natin sa ating sarili. That because we are forgiven, God has promised, ano yun? In my Father's house are many mansions. Di ba? A mansion in heaven is waiting for me. So hindi tayo, magkaroon man ng mga discouragement, magkaroon man ng mga spiritual challenges ang buhay natin, hindi pa rin mawawala ang ating identity because we are identified with Christ. And one of the things that reminds us of our treasure, of our value more than money, you are chosen and loved by God. Ang ganda, no? Out of the billions of people in this world, you are one of those whom He has chosen. Pinili. Hindi lang pinili. Ano ba? Minahal. Chosen and loved. So kung meron mang pinaka-secure na tao dito sa mundo, yun ang isang Kristiyano. Kasi ang Panginoon, hindi siya nagmamaliw sa kanyang pag-ibig. Kailanman, ano yung kinakanta natin? Hindi ka nagkulang, di ba? Totoo yun. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Tayo yun ang nagkukulang. Tayo yun ang pinapaalalahanan kung gaano natin siya kamahal. And we are, kagaya ng sinabi ko kanina, secure in Him. Secured tayo sa Panginoon. Walang pwedeng magsabi na, wala ka na, mawawala yung salvation mo. Hindi. Sabi basahin natin ng John chapter 10, no one can snatch them out of my hand. Walang sino mang pwedeng umagaw sa atin dahil belong na tayo sa Panginoon. Selyado na tayo ng Panginoon. Ngunit pinapaalalahanan din tayo. Anong sabi ng John 10? Sa verse 27, my sheep know me and they obey and follow me. Masunurin tayo at faithful tayo na sumusunod sa Kanya. Kaya importante ang salita ng Panginoon. Importante ang Bible. Importante ang devotional natin. Importante ang makipag-usap tayo sa ating Panginoon. And God has given us that new life.
Kaya we are citizens of heaven. Kaya let me read to you a passage of scripture sa 1 Peter 2:9. But you are not like that, for you are chosen people. You are royal priesthood. You are a holy nation, God's very own possession. Grabe, no? Grabe ang pagkasulat ni Peter dito. Royal priesthood, a holy nation, the very own possession of God. We belong to Jesus. And Jesus belongs to us. Kahit na hindi tayo karapat-dapat, pinili pa rin tayo ng ating Panginoon. And we need to realize that bago na ang lahat, dahil anak tayo ng ating Panginoon. And our relationship with Him is for all eternity. Ang relasyon natin is for all eternity. Brothers and sisters in the Lord, our identity in Christ is genuine. Totoo, hindi peke. Hindi original fake. Peke, pero pagtingin natin parang original, pero peke pala. Yun yung sinatawag nila original fake. Na kuminsan naluloko tayo. Na yung Levi's nagiging lives. Yung Skechers nagiging double E, Skechers. Pero yung forma parang totoong Skechers. Parang totoong Levi's. But then, with the Lord Jesus Christ, our identity is genuine because of our Lord Jesus Christ. Sa paanong bagay? Point number 3, we are living out our identity in Christ. Kung sa Tagalog pa, ipinamumuhay natin ang ating pagkakilanlan kay Heso Kristo. We live out. Anong ibig sabihin ng ipinamumuhay? Ibig sabihin, nakikita sa buhay natin. Hindi man natin i-announce sa lahat. Hindi man natin sabihin sa lahat na we are Christians, but the kind of life that we live speaks of who we are in Christ. Exemplary model. Exemplary model in a godly way. Binisayon ako. Ang atong gikinabuhi ang atong pakighilambigit diha kang Hesus Kristo. Hilambigit yung relationship, yung tightly connected. Na kahit na hilahin mo, hindi maghihiwalay. Maunang sa Bisaya pa, pakighilambigit. So, hindi lang yung kilala ko ang Panginoon, kundi meron akong relasyon. Tightly connected ang relasyon ko. Well, may unos man, may bagyo man na darating, hindi pa rin maghihiwalay. And that is how we live out the Christian life. I'll tell you an example. Sometimes, there will be times when living the Christian life is so hard. Meron akong kaibigan, secretary siya ng church. Treasurer siya ng church. Tapos ang work niya is an accountant. So, alam mo naman, sa world ngayon, there was a time na yung boss nila, may pinapagawa sa kanya yung sa mga records, na i-change niya yung some of the records, ganun.
para konti lang para mabawasan yung tax na babayaran. But then sabi niya sa boss niya, let me, for your information, sabi niya, I'm a Christian. And no way will I agree with you. Grabe ang tapang niya. Sabi niya, kahit na ikaw ang boss ko, hindi kita susundin sa ganitong paraan. And you know what the boss said? Kung gayon, i-demote kita. Demotion or papayag ka sa gusto ko. Sabi niya, sige sir, i-demote mo ako basta panindigan ko kung ano ang nakaka-please sa aking Panginoon. Ay, grabe. Na-demote siya then. Akala niya demotion lang. Then a few weeks later, tinanggal na siya sa trabaho. Ginawan siya ng mga issue, ganon. But then sabi niya, even if I was fired, I made the right decision. And later on, grabe ang bonus na binigay ng Panginoon. Binigyan siya ng job that is way better than her former job. Ganyan ka-faithful ang ating Panginoon. Ang dapat lang na manindigan tayo. Because the world is getting worse. Diba? Yung mali, gawing tama. Yung tama, gawing mali. That is why desire of knowing Christ deeply is very important. Kaya sabi ni Paul, I know whom I have believed. Kilala ko kung sino ang aking pinagkakatiwalaan at yan ang ating Panginoon. How about us? Gaano natin kakilala ang ating Panginoon? Hindi natin siya makilala online. Mas makilala natin siya personally through His Word. And mas lalo pang matitibay ang ating pananampalataya when we hold on to His promises. Let us always remind ourselves to change is not always instant, but rather it's an ongoing and lifelong process. Let me say it again. Change is not always instant, but it's a lifelong process of ano yung tinatawag na sanctification. So yung Christian na tayo, umpisa pa lang yun. Yung daily walk with God natin, yun ang sanctification. And what is sanctification? Sanctification tiningnan ko sa dictionary, pagpakabanal. Hindi yung holy, huwag kang mag-smile kasi holy. Hindi. Yung holiness deep within yun. It's between you and the Lord. Siya lang ang makapagsabi kung ano ang spiritual standard natin. Siya lang ang nakakaalam kung ano na tayo sa harap niya. Kaya sabi ni Jesus, judge not that you will not be judged. Because all of us, we have our own battles to conquer. We have our own weaknesses to conquer. Wala tayong karapatan ng humusga. Dahil ang pwede lang humusga sa atin ay ang ating Panginoon. And therefore, ang change na gusto nating mangyari sa buhay natin, kung minsan hindi yan instant. Why? Because the Christian life is a marathon. It's never a 100-meter dash. 100-meter dash in few seconds, nasa finish line ka na. Pero ang marathon, it takes 20, 30, 40. Kagaya ng, sino yung sikat na marathoner sa world? Si
Usain Bolt. Si Usain Bolt, siya ang sikat na marathoner. Marami na siyang mga gold medal na panalo. And the same as with our Christian life. What others see in you and me is God's working in us. Hindi yun, magaling ako, mature na ako sa faith. Hindi ganon. Kasi bawat isa sa atin, iba-iba ang dealing ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin din, hindi pare-pareho ang growth natin. Pero isa lang ang source ng ating strength. Yan ang ating Panginoon. Isa lang din ang pangako na pinanghahawakan natin. Yun ay ang pangako ng ating Diyos. Finally, okay, time na. Our identity in Christ is so grand because we are heavenward. Heaven-bound, I mean. So, ang ganda, no? Yung grand, yung sa kasal pa, grande. So, pinaghandaan, then spent a lot of, or siguro millions for the wedding. Dahil grande. And much more is our Christian life. Grand. Big time. Big time ang ating pananampalataya, big time ang ating pagiging Kristiyano dahil ang ating destination is heaven. Ang destination natin is heaven. And our identity gives us freedom to live our life according to His will. Yun ang kaibahan. Akala ng tao that freedom is doing whatever you want. Whatever pleases you, do it. You only live once. YOLO. Pero hindi. Living according to the plan and will of the Lord. Bakit tayo mamuhay ng ganyan? Because the scripture says, we are God's masterpiece. Tayo ay obra maestra ng ating Panginoon. Di ba? Anong isang piece, work of art na maganda? Yung Mona Lisa, di ba? Portrait of Mona Lisa. Sino gumawa na? Leonardo da Vinci. Oh, ito yung ginawa niya. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang mahal ng portrait na yon. But much more is our life as a Christian. Why? We are God's masterpiece. We may not be perfect in this world because our perfection will only happen when we will be with the Lord. But then it doesn't give us an excuse to live a strong, a worth imitating Christian life. Why? Because we are heaven-bound. And brothers and sisters in the Lord, huwag tayo mabahala sa progress. Ngunit ang pinapaalala ng Panginoon sa atin with our identity as Christians is our consistency. Isa puso natin, isa buhay natin na tayo ay identified with Christ. At makikita yan ng iba, hindi man tayo magsalita, makikita nila na si Kristo ang namumuhay sa buhay natin. Let us bow down our heads in prayer. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa iyong salita. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na buhay ka sa puso namin. Salamat, Panginoon, na kahit na hindi kami karapat-dapat, ikaw ay nagbigay ng iyong buhay upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang kami ay magkaroon ng kaligtasan na tanging kayo lamang, Panginoon, ang makabibigay nito.
Salamat din, Panginoon, sa mga blessings, sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin. At salamat din, Lord, sa mga darating na mga pagsubok, darating na mga challenges, kung saan nasusukat, Panginoon, kung gaano kalaki ang aming pananampalataya sa inyo. Kung gaano katindi ang aming pagsunod o pag-obey sa inyo, Lord. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin na hindi lang kami napapaalalahanan sa aming pagkakilala sa inyo, kundi sa buong linggong ito. Saan man kami pupunta, Lord, makikita nila si Kristo sa buhay namin. And Lord, meron kaming pwedeng iakay sa inyo, Lord, dahil ipinamuhay namin ikaw sa buhay namin. And Lord, salamat, Panginoon, dahil binigyan nyo kami ng pangako that you will never leave us nor forsake us. That you are a refuge, you are a source of strength, you are a source of hope, because sabi mo sa iyong salita, Lord, Christ in you, the hope of glory. And salamat, Panginoon, that throughout this week, tulungan mo kami, Panginoon, na i-apply namin ito sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. And Lord, lalo pa kaming ma-encourage na sa aming buhay, Lord, marami ang mabiyayaan. Gamitin mo kami, Lord. In Jesus' most precious name I pray. Amen. Sa kabila. Ang third. And sing our response song. Giselle. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant.